Love Serye TV. Billionaire's Cold-Hearted Wife. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. Napatitig ako sa reflection ko sa salamin. Dumaloy mula sa hubad kong katawan ng mga butil ng tubig. I tried reminiscing everything. Dumaloy sa isip ko ang mukha niya nakangiti habang kausap yung waitress. Sariwa pa sa alaala ko kung gaano kasimple ang suot niyang blouse at skirt noon. Bumalik din sa alaala ko ang sandaling binigyan niya ako ng blankong ekspresyon at ang pagpasok niya sa taxi na parang hindi niya ako kilala. I am not your wife. Napapikit ako ng mariin. Sinabi nga niya iyon noon na hindi siya ang asawa ko. Ilang beses din niyan sinabi iyon. That's maybe the reason why she usually says your wife or asawa mo. Because she is really referring to other person. Naalala ko rin ang pagtatanong niya noon sa katulong kung nasaan ang comfort room. That's it. Hindi niya alam yon dahil hindi naman talaga siya ang asawa ko. Napasabunot ako sa sarili ko. How stupid. Hindi ko man lamang na-realize yon. Napabuga ako ng hangin. Dapat noon pa ako naghinala. Nagbago siya mula sa pananamit, food preference at ugali. Dapat doon pa lang alam ko na agad na hindi siya yung asawa ko. Pero bakit siya nandito? At bakit gusto niya ng divorce? What's her intention? Is it my money? Hinablot ko ang tuwalya at nagpunas ng katawan. Nagtapis ako matapos iyon. Kailangan ko ng kumilos. Kailangan kong malaman ng totoo. Walang mangyayari kung uubusin ko ang oras ko sa pag-iisip ng kung ano-ano. Mahigit 1 oras na rin kasi ako rito sa loob. Hindi kasi mawala-wala ang init ng katawan na epekto ng bitin na sandali pa namin pinagsasaluhan. At dumagdag pang mainit din ang ulo ko dahil sa ideyang niloko at pinaikot niya lang ako. Para tuloy gusto kong magpakalunod sa tubig at baka sakaling agusin nito ang damdaming maaaring makasira sa aking katinuan. Humakbang ako palabas ng banyo. Sandaling napako ako sa kinatatayuan ko na makitang nakahiga pa rin siya sa kama ko. Nakayakap siya sa unan. Obviously, she's still naked. Nakakalat pa rin kasi ang mga damit niya sa sahig. Nakita kong umilaw at nag-vibrate yung cellphone niya nakapatong sa bedside table. Hinintay ko siyang kunin iyon, ngunit lumipas ang ilang sandali ay hindi naman siya kumikilos. Nanatili siya sa ganoong posisyon. I went near her, only to find out that her eyes were closed. I could still trace the tears in her cheeks. Gaano ba siya katagal umiiyak? At bakit siya umiyak? Sobra ko ba siyang natakot kanina? Ipinilig ko yung ulo ko. Hindi dapat ako mabahala sa pag-iyak niya. I pick up her phone. Maybe this can answer any of the questions in mind. Maybe this could give idea about the truth. Muli ko pa siyang binalingan bago ko iswipe ang screen nito para bubuksan. Good thing walang password yung cellphone. I opened the newly received message. The message came from a number saved as Ken. Huwag ka na magpakita sa akin. Really done. Kahit ano pang sabihin mo, kahit sino pang iharap mo sa akin, hindi na magbabago ang desisyon ko makipaghiwalay sa'yo. I continue reading. The next message was a reply from her. Yes, I won't chase you anymore because I'm setting you free now. I don't deserve you anymore. I'm making it official. We're done. Goodbye, Ken. Finally, thanks for setting me free. Another message just sent from him. Of course, I don't deserve a slut like you. You whore. How dare you to fool me? For 5 years, you never let me touch you. Then I just found out that you're married. How pathetic. Napailing na lang ako. Sinusubukan kong mag-backread pero usual conversation at nakakasukang palitan ng I love you ang nababasa ko. Ang iba naman nasa inbox ay mga ordinaryong mensahe lang ng kumustahan. I check everything in her phone. Lahat ng messages binuksan ko pero wala akong napala. I also opened her email at social media account but it just showed up that she has the same face and same maiden name as my wife. Sa call log naman, halos si Ken lang ang katawagan niya at mangilan-ngilan na tawag mula sa isang numero na nakasave bilang Lainey. Kumilos ang kamay ko para ibalik yung cellphone niya kung saan ko kinuha. Pero bago pa yun dumapo roon, natagpuan ko na ang sarili kong bumabalik sa inbox at namalayan ko na lang ang pagpindot ko sa delete button ng huling mensahe galing kay Ken. Lalo tuloy akong na-frustrate. Hindi ko alam kung bakit umusbong ang galit ko sa mensaheng yon. Nakakahibang. Mukhang matutuluyan ako masiraan ng utak. Nang dumapo ang tingin ko sa babaeng nakahiga at mahimbing ang tulog sa aking kama,
ay nakaramdam ako ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Umusbong sa kaibuturan ko ang kagustuhan kong haplusin ang pisngi niya, katulad ng gabi-gabi kong ginagawa. Ngunit bago pa ako mawala sa sarili, pinilit kong ihakbang ang mga paa ko. Minadali ko ang hakbang patungo sa walk-in closet upang magbihis. I really need to know the truth. At sinimulan ko na nga yun sa kwarto niya. Call it invasion of privacy but I really wanna find the truth. Nalungkat ko ang gamit niya. Madali ko namang nahanap yung IDs niya. I found out that she's using my wife's maiden name. Kumpleto rin ang documents tulad ng birth certificate, clearances, school records and employment records. Lahat ng yun nakapangalan sa Alea Adorada. Mukhang plinano niyang mabuti ang panilohong ginawa niya. Pero ang malaking katanungan, bakit kamukha niya yung asawa ko? Bakit ginamit niyang identity ng asawa ko? At nasaan ang totoo kong asawa? Nakakabaliw. This must be an identity theft. A crumpled paper caught my attention. I picked it up and examined. Lalo akong napakunot noo na mapag-alaman ko kung ano iyon. It is our marriage certificate. Muli pa ako naghalongkat. Wala akong pinalampas sa lahat ng gamit niya. Subalit sa huli ay nabigo lamang ako. Wala akong mahanap na pwedeng magdiin sa kanya. Napatingin ako sa orasan. Pasado 10:00 pa lang ng gabi. I immediately grabbed my phone and dialed Artemius' mobile number. Siguradong gising pa siya ngayon. Hindi naman ako nabigo dahil agad naman siyang sumagot sa tawag ko. Yes sir. Art, something happened. I found out that my wife is an imposter. Lumabas ako ng guest room. Wala rin naman ako mapapala rito. What do you want me to do, sir? I want you to hire a private investigator. She is claiming that she is Alea. I want you to know the truth as soon as possible. Nagpatuloy ako sa paghakbang. I will work on it immediately, sir. Sa ngayon po, dapat po kayo mag-ingat. We don't know her intention. Thank you. No worries. Nasa teritoryo ko siya. She can't harm me that easy. Tumigil ako nang matapat ako sa kwarto ko. Eksakto ring nakita ko si Manang Lina na naglalakad at may hawak itong tray. I have to end now this call, Art. Call me for the update. Yes, sir. Agad kong tinapos yung tawag at binulsa yung phone ko. Sakto naman na makalapit sa akin. Matamis ang kanyang ngiti. Para saan po yan, Manang? Para po sana kay Ma'am, sir. Hindi pa kasi siya kumakain kanina. Sabi kasi, nasa pool area siya pero wala naman siya doon. She's already sleeping, Manang. Ilang sandali akong tinitigan ni Manang bago siya nagsalita. Sir, huwag mo po sanang masamain pero kayo bang dalawa ni Ma'am ay may problema? Ilang araw na siyang hindi kumakain dito. Lagi rin siyang umaalis. At pansin ko ring may namumugto na ang mga mata niya. Napabuntong hininga ako. Parang ikalawang ina ko na rin si Manang Lina. Noon pa man, siya na nagbibigay ng payo sa tuwing nagkakaproblema kami ng asawa ko. We have a big problem, Manang. And she might also leave this house soon. Aba, bakit naman? Tuloy na ba kayo maghihiwalay? Sayang naman, sir. Nagugustuhan na siya ng lahat dito. Bumalatay ang lungkot sa mukha niya. Sandali ako humawak sa balikat niya. Sayang nga dahil lahat ng pinakita niya ay maaaring parte lamang ng pagpapanggap niya. Sige na po, Manang. Pumasok ka na po sa loob. Wake her up so she can eat her dinner. Ako na rin ang lumapit sa pintuan at pumihit ng doorknob. Iniawang ko pa ang pintuan para makapasok siya. Na makapasok ito sa loob ay muli ko itong isinara ng bahagya. Hinayaan kong nakaawang iyon ng kaunti. Hindi ko rin maintindihan ng sarili ko kung bakit ko ginagawa ito. Basta ang alam ko, kung pwede lang sana ako magbigay ng pagkain sa kanya. Why do I feel something like this? Galit ako sa kanya. Galit nga ba ako o pinipilit ko lang paniwalain yung sarili kong may galit ako sa kanya? Malinaw na niloko niya ako. Pero parang pakiramdam ko ay inosente siya sa lahat ng nangyayari. Nagpapabulag ba ako dahil kamukha siya ng asawa ko? Maya-maya pa ay narinig ko ang pagtawag ni Manang Lina sa kanya. Animoy parang ginigising siya nito. Manang, narinig kong usal niya. Namamaos ang boses nito. Abay, ano nangyayari sa iyo, ma'am? Rinig ko ang pagkabahala sa boses ni Manang. Wala naman ako narinig na sagot mula sa kanya. Ang tanging narinig ko na lang ay ang pag-iyak nito. Nang sumilip ako sa awang ng pinto, ay nakita kong nakayakap ito kay Manang Lina. At sa sandaling masilayan ko iyon, unti-unti ko naramdaman ang pamigat ng aking dibdib. Napasandal ako sa dingding. Hindi na ito tama. Hindi dapat ganito ang nararamdaman ko para sa taong niloko lamang ako. Umaalingaw o malutong na tawa ni Ken sa buong silid.
Sapo-sapo pa nito ang kanyang tiyan na sumasakit dahil sa pagtawa. Stop laughing or else you'll see. Tatahiin ko yung bunganga mong yan. Pinalo siya sa dibdib ng babaeng kaharap. Sorry, I just can't help it. Pinigil nito ang sarili sa pagtawa. Mukhang natauhan na ang utu-utong si Alea. Nakangisi itong umiling-iling. And it's all your fault. Kung hindi mo sinabing iharap niya sa'yo si Fuentes, hindi niya maiisipang gawin yon. You bullshit. Sinira mo ang plano. Napaaga lang naman ah. Doon rin naman pupunta ang plano mo. Naglakad ito patungo sa balkonahe at agad naman siyang sinundan ng kausap. How can I be so sure that she will get hurt and be punished by Zach? Masyado pang maaga para rito. Agad naman siyang nilingon ni Ken. Nakita mo naman kung paano siya umiyak at maghabol sa akin. Hindi pa ba siya nasaktan sa lagay na yon? Kulang pa yon. Kulang na kulang pa yon. Hindi nito tinago ang labis na gigil. Makikita iyon sa talim ng titig at pag-igting ng kanyang panga. That's already too much for her to endure. Wala naman siyang kasalanan sa'yo. Bumunit ito ng sigarilyo at nagsindi. Pinalilisikan niya ito ng tingin. Muntik pang mabilaukan si Ken dahil sa biglang pagpukol sa kanya na masamang tingin nito. Hindi ganito ang Rachel na una niyang nakilala. Kaagad niya naisipan na habang tumatagal ay lalong sumasama ang ugali ng babaeng kaharap. Akala ko ba tatrabahuhin mo na to? Bakit nandito ka ngayon? Pinilit niyang huwag ipahalata ang pagkagulat. Nang malaman kasi nito ang nangyari sa huli nilang paghaharap ni Alea, ay napagkasunduan niyang siya na ang pipigil kay Alea sa plano nitong ipagtapat ang katotohanan. Dahil biglang dumating si Fuentes. Nagpatuloy lamang siya sa paghit-hit ng sigarilyo at hinintay niya ito magpatuloy sa pagsasalita. Hindi naman ako pwedeng kumatok sa kwarto nang pumasok na sila. Wala akong maisip na excuse. Baka maghinala na lang sila sa akin. Wala sana akong problema kung nagawa kong lasingin si Alea. At tingin mo, after that, hindi na siya aamin? Shut up. Ang gagawin mo, ayusin mo ang gulo dahil ikaw ang nagsimula nito. Hindi naman ako ang dapat na umayos sa kapalpakan mo eh. Alright. I'll try to send a message to her. Mabilis nitong kinuha ang kanyang cellphone at agad na gumawa ng message para kay Alea. Sana lang magawa silang estorbohin ng katulong. Kung bakit ba kasi pinoproblema mo pa to? Ang plano mo naman talaga, ipahamak siya kay Zach, hindi ba? Umuusal ito habang nagtitipa ng mensahe sa kanyang cellphone. The plan is not like this. Ang plano ay palabasing nagpapanggap siyang Mrs. Fuentes para mag-take advantage. Wala pa tayo na iipuslit na pera sa kumpanya. So what now? Magagalit pa rin sa kanya si Fuentes dahil sa panilokong ginawa niya. No, hindi pwedeng ganito lang. We have to change the plan. What? So we're back to square one again. I don't know. Depende iyon kung malalaman na ni Fuentes. Now I need to leave your shitty place and make a move. Umira pa ito bago naglakad patungo sa salas. Binalingan pa niya ito ng tingin bago damputin ang bag niya at diretso naglakad patungo sa pinto. Shitty place daw, samantalang ilang beses ko na siyang ikinama dito. Nailing na lang siya habang umuugong iyon sa kanyang isip. Wala naman talaga sa plano ang lokohin nila si Alea, subalit nangyari ang isang gabing nagkasala siya kay Rachel. Pareho silang lasing na magtagpo ang landas nila sa isang bar. Hey, easy. Nagawa pa niyang pigilan ang palad ng dalaga sa pagdaustos nito. Mula sa kanyang dibdib pababa sa kanyang puson. You will surely love it, honey. Nilapit ng dalaga mukha nito sa mukha niya. Isang lamang siyang nilalang na nagpatangay sa tukso. At sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga labi, naging mas mainit na ang sumunod na pangyayari. Ang tagpong iyon ang naulit pa ng naulit hanggang sa tuluyan na ring nawala ang pag-ibig niya para sa kasintahan. Labis siyang nahumalin sa kanya na kayang ibigay sa kanya ni Rachel at may bonus pa iyong malaking halaga. Naging magkasundo siya lalo na sa paggamit ng bawal na gamot. Nagsimula lang yun sa simpleng laro ngunit na malaya na lamang niya ang sariling sumusunod sa lahat ng gusto ni Rachel. Isa na roon ay ang paikutin si Alea. Planado ang lahat mula sa pagkakaharap ni Zach at Alea sa restaurant na pinagtatrabahuhan nito hanggang sa pagkakatanggal nito sa trabaho. Naging madali lamang iyon sa ngalan ng pera. Bahagi ng plano ay ang pagnanakaw ng malaking halaga sa kumpanya ni Fuentes at palabasing ang impostor na misis nito ang may gawa. Hindi nga lamang maintindihan ng binata kung saan nagmumula ang galit ni Rachel at gusto niyang pahirapan ng husto si Alea. Hindi umuwi si Rachel sa mansyon ng mga Fuentes ng gabing iyon. May nabuti na lamang niya magpadala ng mensahe sa kanyang boss upang magpaalam. Nagdahilan na lamang siyang may personal emergency, nakakaayusin,
Ngunit ang totoo ay abala siya sa paghahanda sa bagong plano, laban sa walang kamuwang-muwang na kalaban. Maaga siyang bumalik sa mansyon sa sumunod na araw. Tahimik ang paligid, katulad ng dati na para bang walang tensyon. Nagawa kayang ipagtapat ni Alea ang totoo. Ito ang katanungang unang sumagi sa kanyang isip. Dala ng kuryosidad, ay kaagad siyang pumanhik sa itaas. Mabilis niyang binagtas ang pasilyo patungo sa kwarto ng kanyang amo. Akmang kakatok na siya nang bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang pagkagwapong mukha ni Zack. Automatic ko itong napakunot noon nang makita siya. Agad gumuhit sa labi nito ang kanyang peking ngiti. "Sir, good morning po." "Good morning." Nasa mukha pa rin ng lalaki ang pagtataka. "Ibibigay ko po sana kay Ma'am Alea, sir." Idinaan niya ang hawak nitong plastic na may lamang mga prutas. "Galing bang probinsya yan, sir?" "Pasalubong po ng pinsan ko." Ngunit ang totoo, binili lamang niya ito sa nadaanan niyang talipapa. Pinaghandaan niya talaga upang hindi mapaghalataan ang kanyang pakikiisyoso. "She's still sleeping. Maybe you can give that to her later." Wala itong kangiti-ngiti subalit hindi pa rin ito mukhang bad mood. Lalo tuloy siyang napaisip kung ano nangyari matapos pumasok sa kwarto ang dalawa. "Good morning, sir." Agad siyang napalingon sa pamilyar na boses. "Art?" Agad niyang napansin ang hawak ni Art na folder. "Iyan na ba yun, Art?" "Yes, sir. Excuse us for a while, Miss Rachel. I have an important matter to discuss with Mr. Pablo." "Sige po, sir." Ngumiti at tumango siya bilang tugon. Nang maglakad ang dalawa ay pinanood pa niya mga ito hanggang sa pumasok sila ng library room. Kaagad naman niyang hinagilap ang kanyang telepono upang tawagan ang kanyang kakampi. Pabalik-balik ng lakad si Rachel sa loob ng kanyang silid. Bagamat napagdesisyonan na nilang baguhin ang plano, ay hindi pa rin siya mapakali. Kinakabahan siya sa hindi mawaring dahilan. Napakislot at muntik na siyang tumili nang may kumatok sa pintuan ng kanyang silid. Agad rin siyang napasapo sa dibdib. Ilang sandali siyang humugot ng hininga upang kalmahin ang sarili. Nang mahanap niya ang composure sa sarili, ay kaagad siyang lumapit sa pinto upang buksan iyon. Umungad sa kanya ang isa sa katulong. Kulay abo ang kulay ng uniforme ng mga katulong, na ang laylayan at manggas ay puti. "Miss Rachel, nakahanda na po ang agahan." "Okay, salamat." Nginitian niya ito ng tipid. Yumukod naman ang katulong ng bahagya bago humakbang paalis. "Sasabihin ako sa'yo." Mabilis siyang humakbang upang masabayan ito. "Ano na ang pangalan mo?" Nginitian niya ito ng matamis. "Jess po." "Jess, huwag mong masamain ha. Pakiramdam ko may something sa mga amo natin." Saglit siyang tinapunan ng tingin ng katulong bago nagsalita. "Meron nga po. Pero kahit ano pang mangyari, labas po kami roon. Tikom po ang bibig namin kahit ano pang masaksihan ng aming mga mata." Nakaramdam siya ng pagkapahiya sa sinabi ni Jess pero pinilit pa rin niyang umiti. Sa bagay, tama ka riyan. Dahil sa tinura ng katulong ay pinilit na lamang ni Rachel na magbukas ng ibang usapan. Narating na nila ang malawak na salas nang makarinig sila ng busina ng sasakyan sa labas. Kaagad napunta sa bukas na malaking pintuan ng kanilang atensyon. At mula sa labas ay kitang-kita nila ang magarang itim na sasakyan. Pinagbuksan ng driver ng backseat at mula roon ay lumabas ang isang napaka-eleganteng babae. Nakasuot ito ng itim na off-shoulder dress na hanggang tuhod. Tinernohan niya iyon ng itim na heels. Buong kumpiyansa itong naglakad papasok sa loob ng mansyon. Agad naman nataranta si Jess na makilala ang bagong dating. Kagad itong lumapit at yumukod. "Good morning po, ma'am." Maamo ang magandang mukha nito, na lalo pang lumutang sa kanyang makeup. Nakaayos ang buhok nito na katulad ng isang donya. Pinaganda iyon ng palamuti sa buhok na kumikinang at halatang mamahalin. "So, you really came." Agad namang napalingon si Rachel sa nagsalita sa kanilang likuran. Walang iba kundi si Zack. "I didn't come here for you. I came here for Alea." Nakaarko pa ang kilay nito habang diretso ang titig nito kay Zack. Binigyan naman siya ng lalaki ng blangkong ekspresyon. "Lainey." Napunta ang tingin ng lahat sa nagsalita. Walang iba kundi si Alea. Nakatayo ito sa ikalawang baitang ng hagdanan. Nakalugi ang buhok nitong abot hanggang siko ang haba. Nakasuot siya ng puting t-shirt at pajama na kulay blue-green. Kaagad naman binagtas ng bagong dating sa sopistikadang babae ang kanilang distansya. Agaran din niya itong binigyan ng panandaliang yakap. "My dear, how are you? Did they hurt you?" Masuyo itong yumakap at humawak sa pisngi ni Alea. Umiling naman ang huli bilang tugon. "Let's go home." Humawak ito sa kamay niya at marahan siya nitong hinila. "No, walang aalis."
Napalunok si Rachel sa boses ni Zack. Nakita pa nito ang pag-exit ng katulong na si Jess. And why not? Matapang pa rin ang sopistikadang babae. Hindi man lamang kakikitaan ng kahit anong takot. Lini, pinisil ni Alea ang kamay ng babaeng kahabig niya upang pigilan ito. Parehong-pareho sila ng mukha pero kitang-kita ang kaibahan mula sa kilos at pananamit. He needs an explanation. Hindi tayo pwedeng umalis ng ganun lang. Alright, nag-ikot pa ito ng mata bago siya bumaling kay Zack. Let's talk privately. I'll tell you everything even though I know that you already have an idea. Kaagad naman naglakad si Zack paakyat ng hagdan. Nilampasan niya ang dalawa na parang hangin. Follow me. Wala pa rin siyang kaemo-emosyon. Hindi tuloy mawari kung anong nararamdaman niya sa mga nangyari. Stay here, dear. After this, uuwi na tayo. Agad na lumingon sa kanila Zack nang marinig niya ang sinabi ng babae. No, the two of you will explain. She is also involved here. Nakita niya ang pag-alma sa mukha ni Lainey, ngunit agad din naman siyang hinawakan ni Alea sa kamay. Magkahugpong ang kamay ng dalawa. Nang sumunod sila kay Zack, at sa sandaling nawala sila sa paningin ni Rachel, doon na siya nakaramdam ng pangangatog ng tuhod. Magiging tagumpay kaya ang susunod niyang plano? Kaya nga ba nilang banggain ang isang Zack Fuentes? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.